Ngayong linggong pong ito ay Deaf Awareness Week. That's November 10 to 16. Ito ay isang taunang kaganapan na nagpapataas ng kamalayan sa komunidad ng ating mga bingi o yung hearing impaired, ang kanilang kultura at ang kanilang mga pangangailangan sa komunikasyon. Nilalayon din itong isulong ang mga karapatan ng ating mga hearing impaired at ipagdiwang ang kanilang mga kontribusyon. Dahil po dyan, mapalad tayo, makakasama natin sa ating palatuntunan ang Pangulo ng Philippine Institute of the Deaf. Ang Philippine Institute of the Deaf ang unang oral school sa Pilipinas na kinilala ng Department of Education. Kasama ho natin ngayon via Zoom si Miss Julie Esguera. Ma'am, magandang araw po. Welcome to Servicio Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Okay, so pag-usapan po natin, ano ho ba ang ibig sabihin ng oral school for the deaf? Kasi mas common po dun sa ating mga kababayan yung sign language school. Pero yung oral school, marami ho ang hindi familiar dito, ma'am. Sige. Yung ating mga deaf ay tinulungan tayo ng United States Peace Corps volunteers noong 1907 para bigyan ng edukasyon ang ating mga pinanganak na mga bingi at tipe. Since 1907, sign language na itinuro dun sa ating eskwelahan sa Pasay City. Yun ang pinakamalaki na gobyerno ang nagpapatakbo. Ngayon, dahil naitatag rin sa Europe at saka sa Amerika ang oral method na nakakapagpasalita ng deaf, ito po yung dinala namin dito sa Pilipinas para naman magkaroon ng tsansa ang mga Filipino deaf children natin na makapagsalita rin kahit hindi sila magpunta sa mga developed countries. So noong 1988 po, ito po yung pinrovide natin sa mga deaf na mga kabataan sa Pilipinas. Mm-hmm. Ito po yung binibigyan sila kasi po intact ang boses nila at ang utak nila, hindi lang sila nakakarinig. Kaya kung pinanganak po ang mga batang bingi, wala po silang makokopya ng mga salita para bigkasin. So kailangan turuan namin sila ng isa-isang mga tunog para mabigkas nila ang tunog, syllable, words, phrases, at saka sentences. Ito po ang oral method. Ma'am, yung ating mga kababayan na bingi, it's not necessarily na automatically na mute sila. O, iba yon ang pag-mute. Ano po yan? Pag pinanganak po tayong deaf, hindi natin mabibigkas ng tama ang mga sinasabi ng maraming tao sa paligid natin kasi distorted yung naririnig natin. So, ang mga deaf na pinanganak na deaf, parang automatic mute sila, umuungol sila kasi nga, yun yung naririnig nila. Yung ungol na yon ang naririnig nila kasi yung mga nerves sa tenga ay merong damage. Kaya hindi nila mabibigkas ng tama ang mga sinasabi natin. Nagpadala ho kayo sa akin ng primer at sinabi niyo na preventable ho ang pagiging bingi. So, pag-usapan po natin ito, paano natin mape-prevent ito at kung dumating na yung point na bingi na nga po yung bata, ano ho yung signs na makikita natin na ganun nga po siya? Kahit po hindi tayo pumunta sa doktor, ang bata dapat po ay pag 1 year old, nagbabubble na sila ng sounds. Pag 2 years old, nakakasalita na sila ng maliliit na mga words at phrases. Nakakakwento na rin sila ng mga nakikita nila. So pagka hindi po natin nakita ang bata ay nagsasalita o lumilingon sa atin pag tinawag natin sila, dapat masuspetsahan natin sa bahay natin, dalhin na natin sa doktor para malaman natin kung may grado ba yung pandinig. Yung deaf, pareho rin po yan ng visual impairment na pag malabo ang mata, nilalagyan lang ng assistive device kagaya ng salamin. So pagka medyo mahina ang pandinig, iba-iba ring grado yan, bibigyan rin sila ng hearing aid
para makarinig sila. So pag nahuli po ang pagbibigay nitong mga remedyon to, ay mas nadadamage yung nerve na hindi nakakatanggap ng sound stimulus, mas nagiging worse yung pagka-deaf. So kailangan para maiwasan natin yung pagka-deaf, ay meron tayong suspecha sa pamilya natin na mukhang mahina ang pandinig, dalan na natin sila sa mga doktor, ENT, para mabigyan sila ng hearing aid. So, Pero yung pong pinagbubuntis natin, no, para maiwasan rin natin maglabas tayo ng isang baby na may kapansanan sa pandinig o yung iba't ibang other na kapansanan, aalagaan natin ang pagbubuntis natin. Sa Japan po, meron silang law na bawal lumabas ng bahay yung buntis na during the first trimester kasi doon po binubuo ang mga organs ng isang bata. So pagka po na-expose ang isang pregnant woman sa isang crowd, sa jeepney, sa mga malls, doon sa mga taong merong German measles, ito yung parang maliliit na rashes. Hindi siya yung katulad ng ordinaryong tigdas. Para siyang rash na mapupula, very dangerous po yan sa mga fetus na nasisira po yung mga organs na dinidevelop pa lang ng body ng buntis. Kaya ang pag-iwas po para hindi tayo makapanganak ng isang may disability nga baby, ay aalagaan natin unang-una, pinakamahalaga, yung first trimester ng pagbubuntis. Yun naman po during infancy, para maiwasan rin natin na merong kapansanan, makukuha yung bata, 1-year-old hanggang 3 years old, kailangan masustansya ang kinakain, iwasan ng mga aksidenteng nabubugbog ang tenga, o iwasan na kinukutusan natin yung bata dito sa parte ng may tenga. Kasi dahil bata pa, madaling mag-crack yung mga nerves, no? So, maaaring idulot yun ng may hearing impairment trend. At also, yung mga paglangoy-langoy sa mga baha, no? Kailangan iwasan rin yun kasi yung infection, madadamage niya ang mga nerves sa loob ng tenga natin. Also, yung mga pamilya na nakatira sa mga maiingay na pabrika at saka airports, release ng tren, siguro dapat maglagay ng earplugs para maproteksyonan yung masyadong malalakas na tunog na maya't maya ay makakasira ng ear nerves natin. Yun po yung mga nakikita kong madali nating gawin para maiwasan natin mabingi. Curious po ako doon sa process na ginagawa ninyo doon sa inyong paaralan. Ano ho yung edad ng pinakabatang estudyante ninyo? At ano ho yung panahon na pinaka-ripe siya to teach the child na pwede siyang magkaroon ng pagkakataon makapagsalita kahit po siya ay deaf? Okay. Sa sinabi ko kanina, 2 years old ang pinaka-ideal na age. Kasi yung 2 years old, inaasahan na natin na nagsasalita na kahit papano yung bata. So pag hindi siya nagsasalita, na-hamper na yung growth niya. Hindi na siya naiintindihan sa bahay nila at hindi rin niya makuha yung ibang nating mga salita na kailangan niyang matutunang salitain. Kaya ang pinaka-importante siguro is 1.5 to 2 years old, magsimula na dito sa aming paaralan para nadidevelop namin yung bata na hindi masyadong magre-regress yung mga kaalaman niya sa kanyang edad according to their peer level. No? So, 4 kasi yung ginagawa namin, yung articulation, pagbigkas ng mga salita, yung auditory training, yung nalalabing pandinig ng isang bingi, meron pang nalalabing pandinig, mga tunog-tunog lang na distorted. No? Yung po yung hinahasa namin para maintindihan niya kung ano yung naririnig niya, mamemorya niya yung tunog na yun at ma-associate niya sa isang concept. Yun po yung auditory training. Tapos po yung rhythm training, hindi rin nila naiintindihan kung saan sasama-sama yung mga syllable sa isang word. Saan rin pagsasama-samahin yung 2 to 3 words sa isang phrase para isang bagsak siya. Hindi siya putol-putol na parang robotic. At para malaman nila yung rhythm or accent na kung paano natin sinasalita ang ating mga ideas and feelings. At ang panghuli, yung pang-4 naming component is yung language development. Kahit naturuan na namin magsalita ang isang deaf na maraming words,
hindi pa rin niya alam yung grammatical form na paano makapagsalita ng magandang sentence, kahit maigsing sentence lang. Yun po ang tawag namin language development. Mhm. So mula po 2 years old sa preschool hanggang kindergarten na 7 years old, dito po sila hinahasa ng ating academic skills na kailangan nila laging mag-pay attention, nakatingin, kasi hindi nila magagamit ang kanilang pandinig. So lagi silang nakatingin lagi sa mga taong nagsasalita para maintindihan nila kung ano yung mga sinasabi. Mhm. At yung aming panuntunan dito sa PID ay lahat ng sinasabi namin may picture. Mhm. Kasi nga, baka hindi nila maintindihan yung lumalabas sa bibig namin, mga tunog na distorted sa tenga nila, at yung pagbuka-buka ng bibig namin. Kaya lagi kaming may hawak ng mga picture or mga videos para maintindihan nila yung mga konsepto ng mga inaaral namin. So yun po, 4. Articulation, which is pronunciation, na inaayos namin yung position ng bibig, dila, saan pumupunta yung dila? Sa taas ba, sa baba, sa gilid? Yung ngipin, magkadikit pa yung ngipin o nakabuka. Inaayos po namin yung mouth formation para mabigkas nila ang isang tunog. Pag nakabigkas na sila ng 5 vowel sounds, kinakabit natin itong vowel sounds dun sa mga consonants para makabigkas sila ng syllables. Pagka nasa syllables Mhm. po sila, mga babe, bibobu, pupunta na po tayo sa word drill. Yung words po, mapupunta rin sa phrase at saka sentence drill. Mhm. Scientific yung approach, yung steps is developmental, Mhm. pero madali lang po siya, pero kailangan ng practice araw-araw. So kailangan pag uwi niya sa bahay, kinakausap rin siya sa bahay nila para Mhm. alam niya ng lahat ng tao ay nagsasalita at naiintindihan na siya, na ma-motivate siya na paghusayan pa niya yung pagkopya sa ating mga sinasabi Mhm. para talagang dumating siya dun sa grade 12 na pwede na siya sa kahit na anong kolehiyo sa ating lipunan. Mhm. So may halo po bukod doon sa tinitrain ninyo vocally, may lip reading din po na aspeto Opo. yung training ninyo. Mahirap po ba ito? May nagtatanong dito sa akin na ang lip reading ho ba ay madali? Paano kung mabilis siyang magsalita o yung kaharap niya ay mabilis magsalita? Natitrain po ba ang ating mga mata to follow people who are fast talkers or speaking in a foreign language? Okay. Dito po ang ginagamit po namin mula 2 years old hanggang grade 12, English po ang aming medium of instruction. Mhm. Meron lang po silang Filipino subject. Yung lip reading po, hindi yung pagbabasa ng isa-isa ng sound sa bibig Mhm. natin. Kasama po diyan yung binabasa yung expression ng mukha natin, binabasa yung tinuturo natin. Halimbawa, may tinuturo tayong object or something o may hawak tayong object. All in unison yun, yung lip reading, para maintindihan nila yung konteksto. Mhm. At tinitrain rin namin sila na isang phrase ang maintindihan nila. Kaya ang sinasabi namin dun sa pag nag-i-integrate na kami ng bata sa isang regular school, sinasabi namin sa kanila, wag bilisan ng pagsasalita, pero wag word by word. Kailangan phrase by phrase by phrase. Para na pro-process nila yung isang phrase, meron man lang isang segundong pause, tapos ipa-process nila yung susunod na phrase. Yun po ang lip reading. Mhm. Actually, lahat tayo pinanganak na merong lip reading skill. Mhm. Ito po yung nakakausap tayo ng mga kaibigan natin, kapamilya natin, na kahit walang boses. So, nasasabi natin sa kanilang, good morning. Nakikita nila na binabati natin sila. Mhm. Or meron tayong sikretong sinasabi sa isang kaklase natin na ayaw nating maintindihan ng iba or ng teacher, meron tayong minemuestra-muestra sa kanila at nagkakaintindihan naman tayo. So, eventually, talagang inherent yung lip reading skill kasi may brain tayo. Parang naintindihan natin what's happening, no? Pero kailangan pa rin nilang i-guide natin sila kasi ang dami-daming words na Mhm. dapat nilang maintindihan. Mhm. Yun po. So, yan, mula 12 years po na training, kindergarten to grade 12, ay ano naman po sila, ang success record naman po namin is 99%. Wow. Okay. So yung mga magulang po, this is something that the parent and child will have to do together. Tapos kayo po ay ini-encourage nyo din po yung mga magulang na matuto din po nitong skill na ito so they can practice
with their children. So, meron po bang mga pagsasanay kayong ibinibigay sa ating mga parents of children who are deaf Opo, para ho maging year round. Meron. Tama po, tama. So, you have training for them. So, yung mga magulang po ay natututo na rin nitong skill na ito. So, paano ho natin sinusukat na ready na ho yung estudyante sa pagsasalita at pakikipagkomunikasyon? Tapos may nagpapatanong po, mabilis din po ba silang matutong ng ibang skills? Halimbawa, kumanta with learning through oral, your oral school, ma'am. In fact nga, tuwing December, nagki-Christmas caroling na yung mga bata at tinatanggap sila sa iba't ibang opisina at mga korporasyon. Natutuwa sila ng mga deaf, nakakakanta ng mga Christmas carols, mga Jingle Bells, Silent Night. So, ang sinasabi po namin is ito pong pagpapasalita sa mga deaf, hindi po ito kailangang maintindihan punto by punto ng mga magulang. Ang hamon lang namin po sa mga magulang, kausapin yung bata. Kasi pag lahat tayo, pag nalaman natin deaf yung kaharap natin, parang ayaw na natin kausapin. Lalo silang mawawala ng patterns na gagayahin. So, kailangan pagtiyagaan natin, kausapin natin sila, lalo na kung nag-aaral na dito sa amin, alam na nila yung mga sounds, yung mga syllable. Kaya pagka ang kinakain natin sa bahay, adobo, sasabihin lang natin, adobo. Magagaya na nila yung salitang yun kasi naaral na namin dito. So, ang ibig sabihin, ang kailangan po ikausapin ang mga deaf na nag-aaral na sa isang oral school na kagaya namin at para ma-practice. At ang mga magulang po, pwede nilang i-correct naman yung maling pronunciation. For example, sasabihin ng bata, yoyo, imbis na lolo. Sasabihin ng magulang, taas mo yung dila, mga lolo, ganyan. So, pag tinaas yung dila, pati yung mga magulang, makikita nila, pagkatama pala yung position ng dila, malinaw yung lolo, imbis na yoyo. Parang ganon. So, doon sa aming binibigay na year-round na libre sa mga magulang na seminars and workshops, tinuturuan namin sila paano makipag-usap sa kanilang anak. At dapat tanggalin natin yung stigma sa utak natin na ang deaf, hindi tayo naiintindihan. Naiintindihan nila po tayo. Ang pinaka-chismoso ng mga disability, yung mga deaf, nakikita nilang nag-uusapan tayo, pero parang nililiprid na nila yung mga pinag-uusapan na nag-aaway yung mag-asawa, nag-aaway yung magkaibigan. Ayan, madali po sila kasi matalas na yung kanilang paningin. Simula nung pinanganak sila, wala silang pandinig, kaya yung 4 na nalalabing sense sa atin, lalong-lalo na yung vision, yung paningin, yung pagtingin sa mga bagay-bagay, mas matalas sila. Parang kagaya ng bulag, matalas ang pandinig ng bulag. Alam nila kung sino yung dumarating, pumapasok dun sa loob ng bahay nila. Pati amoy, pang-amoy. So ito po, ang mga deaf ay actually, tumatalas yung paningin nila. Kaya pag tinuruan mo sila kung paano binibigkas itong mga words at sentences, matalas po nilang matututunan siya. Ma'am, ano ho ba ang oportunidad in terms of trabaho para sa ating mga graduate dyan sa inyong paaralan? So pagkatapos po nilang graduate, handa na ho ba silang pumasok sa universidad? Kung wala ho kayong parang college level dyan ho sa school ninyo, at handa ho ba sila after the university na pumasok sa job market natin? Opo. Dahil nga po intact yung kanilang brain at saka yung kanilang speech facility, no, yung kanilang speaking ability, pag naturuan po namin sila ng mahabang panahon dito sa school, pag graduate nila, pwede na silang natatanggap po sila sa kahit anong kolehiyo. At makukuha nila mga kursong gusto nilang makuha. Kasi po sa sign language, merong mangilan-ngilan lang na kolehiyo na nagbibigay ng mga kurso para sa mga deaf at tinuturo nila ito through sign language. Dito po sa oral method, pwede nilang kuhanin kahit na anong kurso. Meron po kaming isa sa aming success story, si Josh Raimundo, kaisa-isang tinanggap sa
UST at kumuha siya ng 4-year bachelor's degree ng Computer Library Science. At after ng graduation sa UST, kaisa-isa sang deaf na tinanggap doon. Hanggang ngayon, wala pa silang natatanggap uli. So, kumuha siya ng board exam. So, nakapasa rin siya sa ating board exam ng National Board Exam at naging licensed librarian siya. Kaya pinag-aagawan siya ng mga iba-ibang kolehiyo para maging librarian doon. Kaya lang pinili niya, nandito siya ngayon sa National Library of the Philippines. Diyan siya po nagtatrabaho ngayon at maganda ang kanyang professional success. Marami pa rin pong iba, yung mga iba gustong kumuha ng chef. Marami na po kaming nasa iba't ibang kolehiyo na kumukuha ng kung anong kurso, graphic design, at kung ano pa. No? Sana, ang dream ko sana, yung mga estudyante namin ngayon na matataas ang ambisyon. Meron kaming estudyante ngayon nag-graduate sa March. Ang ambisyon niya maging presidente ng Pilipinas. Siyempre, susuportahan namin yon. So, ang dream ko sana makapasok sila sa mga law school, sa mga engineering school, sa mga medical schools, para magkaroon tayo ng mga first deaf na doktor, engineer, pilot, lawyer, at kung ano pa. At the moment, hindi ko pa nakikitang meron tayong ganon. Kailangan talaga yung partnership between home, school, and the university para talaga sila achieve nila yung dream careers nila. Sa Amerika tsaka sa Europe, ordinaryo na lang na meron silang engineer, meron silang doctor, meron silang university president ng mga deaf kasi nga orally trained. No? Okay. Meron ba kayong Yun ang ating hope. Ma'am Julie, na suggestion mong kahit sa ating pamahalaan upang maging mas inclusive ang ating mga estudyante na deaf pero orally trained? Ano ho ang nais nyong mungkahi o yung panawagan nyo sa ating pamahalaan? Napakaganda po ng tanong nyo. Talagang gusto naming mga kampanya sa gobyerno, sa ating pamahalaan, lalo na sa ating Presidente Bongbong Marcos, Madam First Lady Lisa Marcos, na pag po kami tinulungan dito sa aming foundation, okay, marami po tayong mga deaf na matatalino na nasa public school. Ang kanilang medium is sign language. Hindi nila mapapasok yung kanilang dream careers na sinasabi ko, mga professional careers, kung through sign language. Pero marami naman po sa ating nag-graduate sa sign language schools, magaganda rin po ang mga profession nila. Kaya lang wala pa tayong nakikreate na yung profession na kagaya ng ordinaryong tao na nakakamit nila. So kung mahahango natin yung mga matatalinong deaf sa ating public school, doon sa PSD sa Pasay, kasi po ang mahal na component dito sa oral method ay yung pong one-on-one speech therapy. Isang teacher, isang bata. Tapos pagkatapos po ng 1 hour dun sa one-on-one na yon, tsaka sila pumapasok dun sa academic class nila. For example, grade 1, na tinuturuan sila ng DepEd prescribed curriculum na iba-ibang subjects like science, math, English, mga ganyan. So, ano po yun, sabayan po yun na merong academic program na K-12 at merong pong one-on-one speech therapy. So, pag magkasabay po yun, wala pong dahilan na hindi sila magtatagumpay. Kaya po, mahal po yung component na one-on-one. Ito po ay nagkakahalaga minsan ng 850 to 1,000 pesos per session na hindi kaya ng ating mga ordinaryong mamamayan. Kung tutulungan tayo ng gobyerno na makakapag-scholar tayo ng ating mga matatalinong deaf na pinanganak, marami po tayong mabibigyan ng mas brighter future sa mga pinanganak na deaf. Okay. Thank you very much, Ma'am Julie, sa oras na binigay nyo dito sa Serbisyo Pilipinas. More power po sa inyo at magandang hapon. Salamat po, Ma'am Janet. Inyo pong napakinggan ang Pangulo ng Philippine Institute of the Deaf. Yan ho ay located sa Pasay, si Miss Julie Esguera ngayong Deaf Awareness Week. Sila ho ang nagtuturo sa ating mga bingi para magsalita.